Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Matinding pinsala rin ang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Pantalan o port ng bayan ng Tabogon. Makikita sa likod ko, ito mga kapatid, yung ilan sa mga damaged parts nitong port, no? Talagang halos nagkahiwa-hiwalay na itong pinakakalsada. Halos hindi na siya pantay, nag-break na. Ang ibang parts ay talagang halos tumaas na dahil nga sa tindi ng pagyanig dito sa lugar, no? Itong port, mga kapatid, ano to ang idea, ang plano, babiyahin na rin sana dito sa Tabogon papuntang Leyte. Pero dahil sa nangyaring insidente, mukhang hindi na ito mapakinabangan pa sa ngayon at kailangan pa ng matinding pagsasaayos. Ito talagang hindi na ho siya pantay, tumaas na, nagkabitak-bitak. Ang problema, dahil nakakaranas pa rin po ng malalakas na aftershocks, patuloy na nadadagdagan yung mga damages, no? Yung mga pinsala dito sa area. Kita nyo talagang bumagsak na ho, no? Bumagsak na yung pinaka part. Ito, humiwalay na ho yung mismong parang docketing area dito ng mga bangka o sasakyan pandagat. At talagang dito na yung tubig. Halos nag-separate na siya dun sa pinaka-land, itong docketing area. This one, ito po yung opisina ng Philippine Coast Guard substation dito, pero nalubog na siya sa tubig kasi nga halos parang bumagsak din, no? Bumaba yung level niya nung kasagsagan ng malakas na lindol. Kaya yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard nandun muna sa medyo malayo-layo para nga sa kanilang safety din, kasi nga patuloy pa rin nakakaramdam o nakakaranas ng mga aftershocks dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu. Hindi lang ito, mga kapatid, no? Hindi lang yung Pantalan mismo, kundi pati yung boardwalk nila na madalas pasyalan ng mga tao. Maraming tao dito. Hindi na ho talaga pantay. Tapos yung seaside nila dyan na talagang pinupuntahan ng mga sumamasyal, mag-unwind, talagang hindi na mapakinabangan. Nagkabitak-bitak at talagang nasira dahil nga po sa lindol. So, ilan lang ito sa mga matitindi ho ng mga pinsala na naranasan dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Cebu. Again, itong Tabogon, next town lang ito sa Bogo City na siyang naging epicenter ng malakas na pagyanig. Kaya grabe din o matindi rin ho yung pinsalang iniwan ng earthquake dito sa lugar. Mag-ingat po tayong lahat. Palagi, salamat sa panonood. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.